Welcome back sa ating FB page na free reviewer is managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random posts at ito ay nakapost sa FB group natin na Philippine Civil Service Review for All. Hindi ko na kinuha yung mga screenshot. Ang nagpost naman nito ay anonymous. Ito ay tungkol sa mga decimal numbers. Alam ko yung iba dito parang nagawan ko na ng video ito. Parang ito, katulad nito, familiar sa akin to. Mukhang nagawan ko na to. Meron, galing yata ito sa yung 1001 na puro lang mathematics. Tapos under siya sa decimal. So, I think nagawan ko na to. Pero anyway, let's do this number 1. Which number sentence is true? Anong ibig sabihin itong mga arrow? Less than, more than, equal. So, ang equal, lahat alam na dapat pariho yung magkabila. Less than, ibig sabihin, itong point na to, ito yung less number. Tapos, ito yung mas mataas na number, bigger number. Okay? Kung saan nakatutok, yun yung less. Kung saan itong wide na ito, itong wide na open na ito yung mas bigger na number or larger. Now, sa decimal numbers, kung yung may malapit na number 1, 2, 3, kung anong number yan siya hanggang 9. Kapag mas malapit sa decimal, mas bigger yan siya, itong mga numbers na to, mas bigger yan siya kapag lalong lumalayo yung mga numbers na yan. Okay? Kapag malayo sila sa decimal point, mas lesser yan siya. Mas bigger itong mas malapit sa decimal. Ngayon, choice letter A. Yung mas malapit sa decimal, dito kasi 0 yung nandyan. Ang malapit dito ay 4. So, dapat ito ay ganun dapat. More than. So, itong choice letter A, out na natin yan siya. Kasi ito yung mas malaking number kaysa dito sa kabila. Kaya dapat yung sign dyan ay more than. Next, choice letter B. Mas malapit sa decimal, mas malaking number. Ito ay mas malaki. Tapos, ang ginawa dyan ay less than daw siya. So, wrong na yan. Eliminate natin si B. Kasi nga, mas malaki itong 0.43 kaysa dito sa kabila. Kasi ang after sa decimal, 0 lang din naman yan siya. So, mas malaki yung may number after sa decimal. Kaya yung point dapat nandun sa kabila. Kaya i-out na natin si B. Next, choice C. Mas malapit sa decimal, mas malapit itong nandito, 0.043. Kaysa dito sa point, mayroon pang 3 0 bago yung 43. So, yung sign naman dyan ay more than daw. That should be less than. Out na natin. Si C. Next, B. Nag-gets nyo ba? Na-explain ko na itong mga less than and more than. Kung saan nakatutok, yan yung less. Okay? Yung point na yan yung less. Next choice, D. Nasaan yung mas malaking numbers, yung mas malaking number, ay itong 0.043. Yung kabila kasi mayroon pang 2 0. So ngayon, yung arrow dyan, less daw ito. So 0.043 ay more than sa 0.0043. Therefore, ito yung correct. Ang sagot dito sa number 1 ay letter D. All I hope na nag-gets niyo yung pag-explain ko dito sa number 1. So, ulitin nyo na lang ang video kung medyo tagilid pa. So, kasi mga kahalintulad nito ay posibleng lalabas sa mismong civil service exam. Otherwise, yung mga decimal numbers ba, at least alam nyo kung saan yung bigger or lesser na number. Which of the following numbers is not between 0.02 and 1.02? Maraming mali dito. Nakikita ko sa comment section, maraming nagkakamali. Marami ding sumagot na B. Explain muna natin ha. Drawing muna tayo ng arrow bago tayo sa detalye. Yung nasa gitna, yan yung 0. Nasa right side, yan yung positive numbers.
Yung nasa left side natin, yan yung negative numbers. Sa positive numbers, I'm sure wala tayong problema dyan. Kasi halimbawa, mag-upisa tayo sa 0.001, halimbawa lang. So, pataas tayo, that will be 0.002, 0.003, pataas yan siya. Ito ay example lang ha. Now, dito tayo sa negative. Kapag tumataas yung mga numbers, lumiliit siya. Lumalayo siya sa 0. So, dito tayo sa 0.0001. Negative yan siya. Kapag malayo siya sa, yung number 1 natin, yung 1 natin ba, kapag malayo siya sa decimal, malapit siya sa 0 natin. Okay? Kapag malayo yung number sa decimal, mas malapit siya sa 0. Yan yung negative. Sa positive naman, kapag malayo siya, yung mga numbers, kapag malayo sa decimal, mas malapit siya sa 0. Kapag yung mga numbers, sa positive tayo, kapag yung mga numbers ay malapit sa decimal, lalong lumalayo siya sa 0. Yan yung sa positive. Sa negative, opposite tayo. Kapag lumalayo yung mga numbers sa mismong decimal, ibig sabihin yan, malapit yan sa 0. So, opposite yan. So, paano ba natin to i-explain? Halimbawa, 0.000, anong ilagay natin? 1. Yan ay malapit sa 0. Negative yan siya. Now, kung 0.001, mas malapit din yan sa 0. Tapos, ang pinakamalapit dito sa dalawa, sa 0, ay ito yung pinakamalapit sa 0. So, dahan-dahanin natin. Halimbawa, ito ay 0.001. Malapit yan sa 0. Negative. Ito ay lalong lumalayo. 0.00. Wait. Dito na tayo. 0.01. Okay, negative. Malapit yan sa 0. Ang in between sa 0.01 na meron tayong 0.015. Negative. Mas nauna yan siya. Next, kung 0, halimbawa yan, 19, negative. Malapit yan sa 0. Ang next dyan ay, lumalayo na tayo sa 0 ha. 0.02. Now, ngayon, sa choices, merong isa dyang negative. Itong number ay itong choice letter A na may malapit na number sa decimal. Ang nasa tanong lang naman, which of the following numbers is not between 0.02? Ang 0.02, nandito negative 0.02. Kapag mas malapit yung number sa decimal, lalong lumalayo sa 0. Negative ang pinag-usapan natin. So therefore, itong negative 0.15, yan yung mas malayo sa 0. Mas malaki itong 0.02 kay itong negative 0.02 kay ni negative 0.15. Mas malayo ito sa 0. Ma'am, paano nga ba yun, ma'am? Explain natin ulit ha. Dito na tayo, wag na tayo sa example, diretso na tayo. Ito 0.02. Okay, mas malapit yan sa 0, negative ha. Yung number kasi natin, mayroon pang in between na 0. Bali, yung 0.02. Yung nasa choice A, negative 15. Meron tayong number malapit sa decimal. Once meron tayong number na malapit sa decimal, which is 1, mas lesser yan siya kasi negative ang pinag-usapan natin. Mas lesser yan siya dito sa ating negative 0.02. In other words, ang sagot dito sa letter A ay negative 0.15. So, para mas lalong maintindihan, doon tayo sa purong negative. So, dito tayo sa 0. Ang next dyan, 0.000001. Yan yung pinakamalapit sa 0, negative. Negative
0.00001. Mas malaki ito. Tapos ito naman ang next. So, anong next dito? Negative. Lalo tayong lumalayo na sa 0 ha. 0.0001. Lalo tayong lumalayo sa 0. Negative. 0.01. Okay, negative. Now, ang next dito ay 0.02. Hanggang ma-0.03, 0.0, doon na tayo sa 9. Ang next niyan ay 0.1. Itong negative 0.02 mas malapit sa 0 kay ni 0.015. Yung negative, malayo, nandito lang siya. Ito lang yung tanong. Yan. So, hindi na siya included. Ang tanong, which of the following numbers is not between? So, ang sagot dito sa number 2 natin dito ay letter A, negative 0.15. So, I hope naintindihan nyo na to, ha? Next, number 3. Dito sa number 3, pwede na siyang hindi solve. Since ang nasa choices ay pareho lang din naman na merong 1, 4, 8, pwede na siyang hindi solve. Kung titingnan natin dito sa ating given na meron tayong 0.42, 0.1. Therefore, eliminate na natin itong mayroong tatlong mga numbers after sa decimal. At ito namang 14 whole number, isa lang naman ang whole number yan, 2. So therefore, ang sagot dito kahit hindi na natin isolve ay itong letter B. So ngayon, isolve na lang natin. I-double check natin kung paanong tama yung letter B. Yung whole number natin, ang decimal ay nandyan. I-minus natin sa 0.42. Dahan-dahanan natin yung decimal, i-align natin yan siya. So, yung walang nakasulat na 0, lagyan na natin yan siya. 0 minus 2, so kailangan natin ng borrow. So, itong 0 na to magiging 9, ito magiging 1. 10 minus 2, and this is 8. 9 minus 4, and this is 5. Yung decimal kopyahin, at yung 1. Okay, next. Minusan pa natin ng 0.1. Yung decimal, i-align natin yan. So, i-drop lang natin si 8. 5 minus 1, and that is 4. Yung decimal kopyahin, and that is 1.48. Meron pa namang isang paraan. Itong 2, lagay natin dyan. Tapos, itong 0.42 at si 0.1. Okay. 0.42 at si 0.1. Pwede natin yung i-add kasi pareho yung minus sign. So, therefore, this is 0.52. So, yan yung pang-minus natin sa 2.52. Yung decimal, i-align natin yan. So, 0, 0 pa rin tayo. So, this will be, this will be 10. Ito magiging 9. Ito magiging 1. 10 minus 2, and that is 8. 9 minus 5, and that is 4. Tapos, kopyahin sa decimal at yung 1 natin, kopyahin lang. So, ang sagot ay ganun lang din. 1.48. Therefore, it is letter B. Thank you for watching, and all I hope na meron kayo natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.